Di ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya eh. Dahil sa pagnanakaw niya eh. Tama. Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema kung ano man ang gusto nilang forma. Kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kaming mag-individual, walang issue. Ayan na mga kaibigan, narinig nyo ang pahayag ni Atty. Baligo, attorney po ng 18 sundalo na humarap sa media at sinabi lahat ng ginawa nila under sa kanilang boss na si Zaldico. At ito po ay galing po sila ngayon sa NBI at hinarap po nila yung subpoena ng NBI at nakita natin kung gaano kaluto yung pong proseso ng investigasyon ng NBI dahil alam naman natin mga kaibigan, pinapaikot lang nila tayo. Ang NBI hawak rin niya ng DOJ ni Remulla. Si Remulla, matik nandyan yan. Siyempre, forward DOJ yan, matik Diba nga mga kaibigan, kailan lang si Remulla sabi niya ang mga maleta raw ay nagsimula sa panahon ni Tatay Digong. O diba? Nililihis na naman nila tayo sa totoong nangyayari sa pagpapadala ng mga mali-maleta dyan, kina Tutasen, kina Sandro, kina Delima, sino pa ba yung mga binanggit ng mga malamang si Bangag meron yan tsaka si meron din na nabigyan din ng syempre si Martin Luther King, si Romualdez at marami pang mga nabanggit, may mga nakalimutan siguro akong pangalan na nabanggit ng mga sundalo, pero ayan mga kaibigan, inimbestigahan ng NBI pero ang NBI kasi mga kaibigan walang malinaw na na direksyon yung investigasyon nila. Kumbaga inimbestigahan lang, may maimbestiga ika nga, para lang masabi nila sa taong bayan na inimbestigahan nila. Kung gusto nyo talaga maimbestigahan yan, dalhin nyo sila sa Senado. Dahil ang lower Congress, ang House of Representatives, ayaw hawakan yan ng kaso. Kasi sinabi nila tiwala na lang daw sa ombudsman. Yung ombudsman natin, isa rin sa mga tumanggap na maleta. Ito ang kakasuhan na nga ni Atty. Baligod. Ang gusto nang makulong kakasuhan na lang talaga Ngayon, gusto nyo ituwala sa ombudsman. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo masagot yan ng lahat, malutas lahat ng problema dyan, idiretso nyo sa upper Congress, sa upper house, idiretso nyo sa Senado. Pero ang problema, ayaw harapin ni Tutasen ang mga senador dahil baka makilala niya kung sino yung mga naghatid na maleta sa kanya. Kaya ayaw ipadala Bakit kung malinis kayo at wala kayong tinatago, kayo Tutasen, tawagin nyo ang 18 sundalo na to, ipaharap nyo dyan sa Senado. Isa ka pa, Ping Lacson, sinasabi ko sa iyo, Ping Lacson, kung wala kayong tinatago, mag-set ka ng Blue Ribbon Committee hearing, iharap mo ang 18 sundalo na to, at saka nyo investigahan. Sabi mo nga we go where the evidence leads us. Kapag naman ang ebidensya tinuturo si Martin Luther King at saka yung si Bangag, biglang napapastop ang investigasyon. Ping? Ayan mga kaibigan, wag na natin pahabain. Panoorin naman natin ngayon itong si Congressman Mike Defensor at nilahad niya po lahat ng mga hindi po nababanggit sa media at ang kanilang naging karanasan dito sa NBI at ang mga aligasyon na kung si dating Pangulong Gloria Arroyo ba ang nasa likod ng paglabas ng 18 na sundalo na ito. Maraming mga katanungan ang masasagot dito sa panayam kay former Congressman Mike Defensor. Kaya panoorin natin ito mga kababayan. Go ahead. Yes po. Salamat sa panahon, Sir Mike. Si Chacha po ito. Sir, ito na nga po. Usap-usapan pa rin po ngayon itong paglantad ng 18 Marines. Last week po, nagpunta sila sa NBI. Pero may sinasabi po si NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya, nahihirapan po silang mag-imbestiga sa kaso kasi una, hindi dumalo lahat. 16 lang. Pangalawa, hindi daw po nagsasalita yung Marines. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, di Chacha, wala namang problema doon dahil doon naman sa kanilang affidavit, alam mo, mahaba yun, Halos 40 names. In fact, hawak ko ngayon sa harap ko yung affidavit na ginawa ng ating mga kasamahang marino at mga sundalo. At iba-iba naman yung sinasabi nilang sitwasyon o iba-iba yung sinasabi nilang sirkumstansya kung saan nag-deliver sila ng pera. Kaya kung dalawa lang yung nawala doon, hindi naman yun, tingin ko, makaka-apekto dahil napakarami nito Kung nais talaga nilang magkaroon ng maayos na pananaliksik o investigasyon tungkol doon sa bawat sinabing sirkumstansya o binanggit ng mga pagbibigay ng pera dito sa affidavit, magagawa naman nila. Sa tingin ko hindi matatapos to ng isang araw Mahaba itong magiging pag-ayos nung inananais nila na magkaroon ng individual affidavit sa bawat isang kaso na binanggit dito sa salaysay.
sinumpa ang salaysay ng ating mga sundalo. Oo. Sir Mike, may sinasabi po kayo 14 names ngayon na hawak ninyo. Iba na po 'yan doon sa unang lumabas na sworn affidavit. May nabago po ba? Kasi di ba, Lady Chacha, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, Your information. binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm. So binanggit nila dito yung kaso kay una sa lahat binanggit nila yung kay Gutesa Oo, oo. kung ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan ng Senator Trillanes. Yes po. Dito rin dapat kapaloob yung pangalan ni Congressman Laila De Lima. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oo. Yes, Sir Mike. Is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? Sa aking pagkakalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kaming lumabas, ang napagkaisan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin nilang patawag. Pangalawa, sa aking palagay, DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat i-establish? Ang tingin ko dapat lamang nilang establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami na lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar, yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar, yung security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang daming pwedeng ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan ay dapat nilang patawag at hindi lang kami. At saka mga kaibigan, totoo yung kasabihan na kung gusto talaga nila yung investigahan, maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya masasabi natin na sa totoo lang, kung i-investigahan talaga ng NBI itong kaso na to, marami silang pwedeng tingnan na ebidensya eh. Ang dami. Hindi naman sikreto yung pag-deliver nila ng maleta. Dumadaan talaga sila sa highway. Ang daming CCTV ng mga highway at makikita yung mga plate number ng mga sasakyan na ginamit at matatrack kung sino yung may-ari ng mga sasakyan na yun. 'Di ba? Ang daming pwedeng gamitan na mga loose ends, yung mga loose ends ng ebidensya o yung akala nila nalinis nila pero meron at meron pa ring mga hindi nalilinis na ebidensya. Kaya kung gusto talaga ng NBI na masagot itong mga mga testigo o yung testimonya ng mga 18 na sundalo, gawin nila, investigahan nila. Kapag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan lang yan mga kaibigan. At saka ito lang mga kaibigan, hindi naman dapat kine-question yung credibility ng witness. Dapat kine-question yung credibility noong kanilang mga testimonya. Kaya dapat hindi kine-question dito kung credible ba yung mga 18 na Marines, na 18 na sundalo. Hindi dapat ganun mga kaibigan. Dapat fina-fact check yung kung talagang gusto nila na maimbestigahan yan, i-fact check nila kung tumutugma ba yung mga testimonya ng mga testigo. Hindi nila dapat i-fact check kung totoo bang sundalo yung mga yan o hindi. Ganun lang naman yan eh. Kay Madriaga nga, tinatanggap nila yung testigo niya kahit hindi naman... Si Madriaga tinatanggap nila yung kanyang testimonya kahit to be honest, hindi naman qualified na testigo yung si Madriaga. Ang tawag dito, isang kriminal. Tapos tatanggapin mo ang kanyang kredibilidad ng mga testimonya. Tapos ito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 18 na mga sundalo ang tumestigo. Tapos ngayon kikwestiyonin nila na sinungaling raw kuno ang mga sundalo na ito. Supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Attorney Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular ang abogado ko nung kami pumunta,
ay si Attorney Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So ang sabi ni Attorney Baligot, o sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko yung bawat isa sa kanila para magkaroon ng parang individual na pagtatanong at pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi parang yung nais nila na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang nun ay dapat magkaroon ng malinaw na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanilang pagdi-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Attorney Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa deputation ng ombudsman, ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, verification ng credibility of what they said. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talagang binigay sa inyo deputation? Number 1, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi ni Atty. Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din palang separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, wag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Wag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at iisa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na Yes involvement po. niya. Okay. Kong Mike, ano ang tono ng subpina para sa iyo at sa misis mo? Meron po, boss, meron po. Kaya nga, ano ang tono? Ano nakalagay doon? Ano specifically, ano ang purpose ng subpina para sa iyo to appear sa NBI? Ano ang exact wordings? Kasi wala akong kopya nito eh. Okay. Yes, boss Ted. Kaya nga naguguluhan din ako kasi ang parang naging particular na question nila sa akin is ano participation ko. Tapos nagkataon kasi yung kotse na siguro akala nila tinatago ko ay ginamit ng mga sundalo nung nagkaroon ng press conference sa Club Filipino. Yung kotse na yon ay nakapangalan sa aking asawa. Kaya nung tanungin, ako naman sinabi ko kung tinawagan nyo lang ako, aamin ako. Nagkataon, syempre, tinanong nila, bakit kotse ng asawa mo yung gamit? Sabi ko, hindi naman kami hiwalay eh. So, pinagamit ko yung kotse doon sa mga sundalo at yun ang tingin ko kini-question nila. Pero pagdating ko naman doon, nung sinabi nung parang tinanong, yan ba, kilala nyo ba? Yung nakaharap sa inyo, so which is ako at that time, oo naman daw, are we free to leave? Okay na naman daw. So parang naging ganun lang yung naging balikan namin doon. So it was really, for me, supposedly siguro hindi na rin alam kung paano i-handle yung investigasyon. Dahil ang sinasabi nung una, destabilization yung kanilang direction. Nung siguro tinanong na hindi, establish lang ng identity, parang biglang natapos na, in-excuse na kami. Yun nga. So, ang gusto lang malaman ba ng NBI dito ay kung ano ang papel... Na medyo nawala ulit. Oo. Ang gusto lang ba malaman ng NBI ay kung ano ang papel mo at ng misis mo doon sa execution ng affidavit ng 18? Yun lang yun.
Medyo Ah, sorry, Boss Ned, tinatanong mo yung sa affidavit mismo yung execution ng 18. Hindi. Basically, ang gusto lang malaman ng NBI doon sa subpina sa iyo tsaka sa misis mo na kung ano ang partisipasyon mo, ano ang papel mo doon Yung sa sa amin- Go ahead. Yun lang. Yes, compared yung sa amin kasi, parang ano I think initially ang gusto nilang tanungin kung kotse namin yung ginamit. Yun lang naman. Tapos nung nandun na kami, Mhm. nakaupo na kami sa harap, sinabi ni Atty. Topacio na, this is Secretary Mike Defensor. I'm sure you know him, yes. Oh, you've established the identity, yung ID nasa baba. Is that okay? Okay. Oo. Are we free to leave? Oo. Okay na po, ganun lang. Mhm. Sige. Pero siguro alam mo na ang nangyari over the weekend, ano? Itong March 13, Friday. Basahin ko itong balita, Oo. Ang sinasabi, sa balita that the Ombudsman, Jesus Crispin Remulla, on Friday flagged what he said was an attempt to manipulate the timeline in the bribery claims that supposed former Marines made against several public officials, no? Ang sabi dito, but when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Yung binabanggit daw dito na mga pictures doon sa affidavit na mga idinideliver na mga male-maleta ay nangyari daw ang iba nito sa panahon pa daw po noong 2020 to 2022. Anong inyong reaksyon doon? Kong Ted, yan ata yung binabanggit ni Ombudsman Remulla na meron daw lumapit sa aking congressman at ang sabi daw, Okay, sandali lang ha. Yes, Kong Ted. Sandali, nagpuputol-putol lang tayo ha. Yung ating internet signal lang ay may problema. Sige, let's do this again. One more time. Narinig mo yung balitang yon, sinasabi nga ni Ombudsman. Ganito po, pakipaliwanag lang po, ang binabanggit nga sa statement po ni Ombudsman Remulla na yun daw pong mga ilang picture dito, no, sa kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabing deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Well, una sa lahat, Kong Ted, nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boying Remulla na nangyari yan, which is very important. Ngayon, as to the timeline, actually maganda nga talagang imbestigahan dahil makita natin doon, ma-establish kailan talaga yung mga delivery. Malinaw naman binanggit niya. No? Actually, tinanong niya marami. Sabi niya, tanongin niyo si Mike. Kausap yan nung congressman na para doon nakipag-usap sa akin tungkol dyan. Ang sinasabi ko, Kong Ted, alam mo, marami tayong kaibigan sa Senado, sa Kongreso. Talaga naman nagtatanong at sinasabi, ano ba yung binabanggit doon? Ano yung circumstansya? Ang katotohanan, Kong Ted, hindi ko talaga alam yung affidavit. Hindi ko alam yung detalye ng mga sinasabi ng ating kasundaluhan. Pero ang natutuwa naman nga ako at nagpapasalamat na may recognition na nangyari to at totoo. Kasi kung talagang i-detalye na natin lahat, and which is what is the NBI is supposed to be doing, yan na, pasukan na natin ano ba yung timeline nito. Ano pa yung ibang hawak ng mga litrato at mga video. Tapos siguro magkakaroon ng forensics kung kailan ba talaga yan. At ipatawag nila yung mismong sinasabing pinagbigyan para malaman natin yung katotohanan. Hindi ako makapag-comment kasi doon sa ito ba ipanahon ni ganito. Parang nagkakaroon ng anggulo ng politika na naman. Ako, kahit pa si Speaker Lord Velasco yan o kung sino pa yan, establish natin ano yung perang yan, saan ang galing yan at bakit may delivery. Ano ba ho talaga ang papel mo dito sa paglantad ng 18 kalalakihan na ito? Kailan ka ba pumasok sa eksena? Pwede bang balikan lang natin yung kwentong yon? Yes, Kong Ted. Alam mo, nung lumabas si Sergeant Gutesa, Kong Ted, di ba, nagkaroon ng paglabas si Gutesa tapos nawala. Nang mga December, marami na mga pakikipag-usap yung mga ibang kaibigan natin na mga retired military, retired officials na sinusubok nila o nakikipag-usap sila dahil yung mga official din naman nitong mga sundalong to ay mga retired officials din. 4 na official ata yan sila. So ako naman,
siyempre, pagdating na doon, hindi na ako nakikialam dahil nga yung kay Sergeant Gutesa, ano naman yun dumaan yun sa isang kaibigan mula sa pamantasan ng Pilipinas, pinakilala sa akin, nagkwento, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Pagdating dito sa mga bagong sundalo, itong mga 18 sundalo, sometime, if I'm not mistaken, mga 2 weeks bago sila lumabas, nasabi na sa akin na may nangyayari na malalim na yung aming pag-uusap. So ang sagot ko naman, mabuti yan para malaman talaga natin kung ano nangyari. Ang banggit pa nga sa akin ng panahon na yun, mas madami itong alam dahil dahil mas matagal silang nagsilbi kay Congressman Saldico at si Sergeant Gutesa parang di ba doon sa pag-iikot-ikot ng duty ay hindi talaga madalas mag-deliver. So ganun yung nangyari. About 2-3 days bago mangyari ang paglabas ng mga sundalo, doon na sinabi sa akin, kailangan na namin yung alalay at pagtulong, of which wala naman dalawang isip sa akin dahil nga ayoko mangyari yung nangyari sa pamilya ni Sergeant Gutesa. Yung nangyari panggigipit kay Sergeant Gutesa. At yun nga din ang pag-uusap namin na sabi ko, kailangan protektahan yung pamilya niya. Hindi lang sila. Pati yung mga pamilya nila ay maayos. So, nakuha ko yung actual affidavit. Siguro the night before na yan, content, DJ Chacha. The night before. Tapos, yun na. Inayos ko na yung tumulong na ako doon sa press conference. Tumulong ako sa sakyan nila. At hanggang ngayon, tumutulong ako sa mga sundalo. Oo, alalay at tulong. Ano yan? Tulong pinansyal? Actually, content, walang ganon. Hindi, ang mga taong to, binibili sa kanila yung kanilang mga litrato. Binibili sa kanila yung kanilang mga video. Hanggang sa ngayon, sa aking pagkakaalam, kinakausap sila, ino-opera ng pera. Hindi ganun yung intensyon ng mga taong to eh. Ang intensyon ng mga taong to, may talagang bigyan na ng tuldok yung nakita nilang korupsyon. Alam mo, konti magugulat ka. Sabi ko, contractor yan, di ba si Kong Saldi noon pa? Dahil alam naman natin, contractor na si Kong Saldi noon pa. Sabi nila, yes sir. Pero sir, ngayon lang namin nakita yung delivery simula ng 2022 September, kung di ako nagkakamali, September, na talagang 3 beses isang linggo ang aming ginagawa. At talagang mali-mali talaga yung ginagawa namin na pag-deliver sa mga tao. Ang claim kasi nga na sa mga nababasa natin, kasama ka sa pagbuo ng mismong laman ng affidavit. Yung drafting nito, yung paglalagay sa mga pangalan ng mga isinasangkot dito. Kasama ka ba talaga? Wala akong Ted. Unang-una, hindi ko alam yung kwento ng mga sundalo. Pangalawa, hindi naman ako abogado. Ang abogado ay si Atty. Levy Baligod. Kaya yan sila ang nag-usap yan at ang aking pagkakaalam, hindi lang isang beses yan dahil inaayos yung pangkalahatang joint affidavit tungkol dyan. So, wala talaga akong kaalam-alam. In fact, kung amin naman ako, may mga kaibigan ako dyan. No, may mga kilala ko na nakalagay na pangalan dyan at wala ako talaga magagawa dahil isipin mo kung sabihin mo sa mga abogado at sa mga sundalo, tanggalin nyo itong pangalan na to. Baka isipin pa nila pinagkakapirahan sila. O baka isipin pa nila na talagang para bang ginagawa na ng kwento yung itong mga taong to, buhay na ibinibigay tapos gagawin mo pa ng politika yung kanilang mga sinasabi. Kasi merong ng question sa laman ng affidavit at yung kredibilidad ng mga nagsasalaysay dito. Tumatawag kami kay Atty. Baligod, hindi pa kami napagbibigyan ulit sa isang imbitasyon ng panayam. Mismo inamin niya sa palatuntunan natin na siya lang ang nagdesisyon doon sa number 44 provision ng affidavit. Isinama kasi dito yung pangalan ni Delima Leila, letter M ito, nakasama umano sa nahatira nila at tumatanggap ng mali-maletang pera. Sabi namin kay Atty. Baligod, klaro naman ito sa aming naging panayam na paano nasama bilang HOR na mga recipients itong si Ginang Delima gayong hindi pa siya kongresista dito sa pagkakataon na sinasabi nangyari ito. Ngayon, inamin ni Ginoong Baligod sa aming interview na siya lang ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni Delima doon sa listahan ng mga congressman. Sabi niya, it's my fault, error daw niya yun. Siya kasi lang ang nagdesisyon. So sabi ko sa kanya, kung gayon na ikaw lang nagdesisyon dyan,
ilan pa sa mga provision ng affidavit ang ikaw lang ang nagdesisyon. Kumbaga, kung ito ay mali na inaamin mo, ilan pa ang mali sa affidavit na ito? Yung nga sinasabi niya, tinatanggap niya yung pagkakamaling yun. Although may isang provision doon sinasabi na tumanggap lang during the ICC meeting ng mga dyan sa isang lugar na tumanggap lang daw ho ng paper bag. So, paano namin to tatanggapin, Sir Mike, no? Kong Mike, na itong katotohanan dito, gayong mismo yung abogado ng 18 kalalakihan ay umaamin na siya lang nagdesisyon sa isang provision ng affidavit. Yes. Welcome, Ted. Una sa lahat, babasahin ko yung mismo sinabi doon sa talata. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon dahil sa napanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 809 ng Polo Club Townhouse. So kung titingnan mo, itong mismo provision na to, hindi naman talaga mali. Nagkataon nakalinya sa o yung mga nakalagay na pangalan ay mga congressmen. Yun ang sabi yun ang sabi ni Atty. Levy Baligod na pagkakamali niya na naihanay niya doon sa mga congressmen. Nung tinanong ko kung yung mga sundalo, kasi nga yan yung isa sa maagang sumabog yung issue na yan eh. Tinanong ko doon sa mga sundalo, sabi ko, oy, ano ba yung kay kung Laila, ano ba nangyari? Oh yes sir, nakita po namin na pumapasok doon sa townhouse. So townhouse ang isa sa mga kwento nila. Tapos lumalabas, sabi ko, paano nyo nalaman na kinuha niya yung pera? Kasi sir, kami nagdala ng pera, doon, yung mga envelope o yung kaya yung paper bag. Pagkatapos, nakita lang, yun na yung dala. So tinanong ko, kailan nangyari to? Sabi sir, pagkalabas niya doon sa... So, sa ngayon, no, sa ngayon na sitwasyon na ito nga, kayo nananawagan kayo na ito imbestigahan, pero doon sa Senado mukhang wala pang linaw. Sa lower house, definitely mukhang hindi magkakaroon ng investigasyon doon kasi nga nagsabi na sila speaker na paubayan na natin sa ombudsman ang lahat ng ito. Paano ngayon yan na lumalabas na ang ombudsman nag-deputize na sa NBI at NBI na lang nga ang inaatasan dito na magpauna ng investigasyon? Anong take nyo doon? Well, Kong Ted, nakakalungkot kasi kailan lamang lumabas na rin ng mga obispo. Sila Bishop Gaa, lumabas na rin. Bishop Bagaforo, nagsalita na tingnan nito at imbestigan. Kung kailan lamang ang ka Edwin Sagala ng Iglesia ni Cristo nagsalita na rin. Yung grupo ng mga imam ng mga Muslim nagkaroon ng joint statement with the evangelicals. Talagang malagay ko taong bayan na magiging kaharap nila dito dahil kailangan magkaroon ng kalutasan itong mga sinasabi. Ano ba itong mga nakawan ng pera? Ang Pangulo mismo nagsalita. Ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan itong mga nangyari. Itinayo ang ICI. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Meron na nga silang kinasuhan, Kong Ted. Meron na, kasama. Tama din naman, chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hindi na naman totoo. Yung kanilang amo, yung sinasabi ng gobyerno na mastermind, sinasabi nila, ito yung walang hiya. Ito yung nagpaglaganap ng korupsyon. Nung magsalita yung mga bata nung walang hiya para sa kanila, hindi na naman totoo. So kailangan talaga ibon committee kung ito yung maiimbestigahan, itong sa ombudsman, kung titingnan talaga nila dahil ito na yung panawagan ng taong bayan. In fact, ikaw din, Kongte, napapanood ko yung programa, yung panawagan na ano ba nangyayari? Sabi ninyo nung December pa, kailangan may makulong na. Wala na, magpapasko, malapit na rin ang susunod na Pasko. Parang wala pang nangyayari. Wag naman sana na taong bayan na magdesisyon at gumawa ng pagkilos dito sa hindi pagkilos o pagtanggap ng gobyerno sa katotohanan at papakita niya na talagang totohanan yung ginagawa niyang investigasyon na may makulong talaga at yung totohanan ng investigasyon ng nakawan sa pondo ng bayan. Sige. So, Sir Mike, Kong Mike, asan na si Saldico? Kailan mo siya huling nakausap? Kasi nung huli tayo magkaroon ng panayam, if you recall, nakausap mo siya mismo. Yung sinasabi nga na posibilidad na siya ay bumalik at saka ba't wala na siyang audio, wala na siyang vlog, wala na siyang paramdam? Well, Kong Ted, yun din na pag-uusap noon, siguro nakausap ko lang siya nung
na bago lumabas itong mga sundalo, hindi ko pa alam partikular kung ano yung mga sasabihin. Mhm. Ito ay meron na siyang kahit papanong general knowledge kung paano o anong mga sasabihin ng kanyang mga dating security aid. Pero kung titingnan mo kung Ted, tama naman yung binanggit mo, no? Bakit siya nananahimik? Yan din ang katanungan sa ngayon. Mhm. Pero kung mabigat dito sa lahat ng naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee at maging dito sa affidavit ni Gutesa at affidavit ng mga sundalo, Mhm. yung si Mark Textay at si Paul Estrada. In fact, kung Ted, nagulat ako dahil yung palang aid, ito yung nangungunang mga aid ni Congressman Saldico, si Mark Textay at si Paul Estrada. Pero 5 pala yan. Meron pang mga ibang kasama o nakakaalam sa pagbibitan ng pera ni Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag yan. Sana dito sa NBI ay mapatawag na rin nila. Ngayon, kung Ted, ano bang ginagawa ni Saldico? Sa totohanan lang, hindi ko alam. Kung ito ba ay tumatahimik siya dahil ayaw niyang yung gobyerno ay diinan yung kanyang pagpabalik dito sa ating bansa. Meron ba silang pag-uusap? Kasi parang nawala eh. Lahat na lang ng mga nagsasalita ng pagtinuro si Speaker Martin Romualdez at si Bongbong Marcos nawawala sa ating bansa at tumatahimik na lang. Itong mga sundalo nga sabi nila, hindi kami kumita, una sa lahat. Hindi naman kami kasama doon sa perhan. Pangalawa, wala naman silang kakayahan na pagka nagkagulo, umalis ng bansa. So, tingin ko, kailangan talaga yung Blue Ribbon So- Committee maitulak itong investigasyon at mailagay yung affidavit ni Saldico. Kasi kung Ted, di ba, itong mga sasundalo, delivery lang ng pera eh. Yung sinasabi ni Saldico na affidavit at kung papayagan lang ilagay ito sa kaso, mabubuo yung kwento kung saan nanggaling yung pera.